Mark Music here. Pag-usapan nga natin itong mga master yung about sa intonation. Kasi meron tayong kamaster na nagtatanong sa akin. Nagpapatulong siya actually. Sabi niya, bakit daw yung gitara niya sintunado? Lalo na daw pag mag-adlib siya. Yun, nag-video call kami. Din, sabi ko sa kanya, itono mo yung gitara mo. Din, tono naman. Pero nung nag-adlib na siya, yun, meron siyang adlib doon, Sweet Child of Mine. Di ba alam nyo na yun? So, nasa high frets yun. Start ng solo yan. Yan. Napansin ko, sintunado nga yung kanyang gitara. So, pag hindi nyo to alam mga master, makinig kayo. Para masolusyonan yan yung gitara nyo, baka ganito rin. Di pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko sa sarili kong research experience. Nasa inyo na yan, kung susundin nyo to o hindi, ang mga sinasabi ko. Disclaimer ulit, hindi ako guitar luther mga master, experienced guitarist lang ako mga master. Kumbaga, natutuklasan ko yung mga bagay na to sa, yan, siyempre experiment ng aking gitara. At siyempre, yung mga kamaster natin, yung mga luther na nag-share ng mga knowledge nila dito sa social media. So, big salute sa inyo mga sir. Kaya, yun, kahit papano, natutunan natin mag-setup ng ating gitara, lalong-lalo na sa gitarang to. Ito, si Brave. Yan, yung paano itimpla. Pero ito, yan, i-dive ko yung kanyang whammy. Yan. Super loosey na. Then, pag ibabalik ko siya, yan, at ipi-play ko siya, nasa tono siya. At yung kanyang mga intonation, ito, galing ako dito. Nasa intonate siya. Natutunan ko yan siya mga master. Paano i-balance itong mga floating bridge na to. Yan. Yung may spring dito. So as guitarist mga master, so kailangan may knowledge din tayo about sa intonation. Kasi napakaganda kasi ng gitara natin i-play, napaka-komportable i-play kahit saan ka sa frets pag nasa intonate yung ating mga gitara. Naalala ko dati nung nag-start pa lang ako, bakit kaya yung gitara tabingi yung kanyang saddle? Sample natin, ito yung ating gitara sa mga acoustic. Bakit kaya ganito? Nakaslant. Bakit hindi nila pinantay? Ito pa. Nakaslant ulit. At merong mga parang tabingi-tabingi hiwa dito. Yan. Kahit sa ating mga electric guitar. Ito yung Les Paul natin. So, tignan nyo dyan. Tabingi pa slant ulit pa ganito. Yan, pahagdanan. Ito si Brave. Ayan pa ganito ulit. Kasi may kinalaman kasi yan mga master. Ito yung example ng intonation mga master. Ang intonation natin mga master, kung nakikita nyo sa ating mga gitara, di ba? Meron tayong gitara na, meron tayong 12 frets, di ba? Yung sa gitna. Ito, yan, yung sa gitna. Ito yung tinatawag kong 12 frets o dito nagtutugma yung mga nota or tinatawag ding octave. Kaya pag open natin ito, open E, pag ilalagay natin sa 12 fret, yan, exact yung tunog. Siyempre, octave lang, mataas lang ito. Pero pakinggan nyo siya mga master. Yun. Nagtutugma lahat sa 12 fret. So ngayon mga master, para malaman mo kung naka-intonate talaga yung gitara mo, example, dito sa B string, 5th fret, yan. Kailangan mga master, magtutunog siya sa ating 17th fret kasi pareho dapat sila ng nota or yung length nila, sukat, pareho, yan. 17th fret ulit ng B string, yan. Magkakatunog dapat, yan. Di ba? Dahil intonate kasi tong gitarang to. Yan, naka-intonate kasi siya. Kaya wag niyo tong baguhin mga master, yan. Yung kita nyo dyan, yan, normal talaga yan.
Nangyari sa akin dati yung nabasag kasi yung saddle. Pinalitan ko lang siya ng plastic, yung ganun. Nagulat ako pag dito parang sintonado. Pero timpla naman siya, nakatono naman yung ating gitara. Pero pag dito na sa high fret, sintonado. So kailangan magtutunog din siya dito sa ating 15 fret na D, yan na octave niya. Try natin, pakinggan nyo. Oh. D, dito rin yung D, octave niya. So saktong-sakto yung tunog kasi intonate sila. Ang paliwanag dyan mga master, kailangan eksakto yung sukat. Yung galing sa 12 fret, ito, yan. Yung sukat ng itong sa daliri ko, 12 fret, at yung open, ito, yung nut na to, magkapareho. Nang nandito, yan. Papunta rin dito sa saddle. So yung sukat niya, equal yan mga master. At nagdidepende rin yan sa laki ng string. Kaya nagugulat kayo bakit pa slant. Kung pareho lang naman ang sukat. Kasi dahil malaki yung string dito sa taas. So nagbabago rin siya ng konti. Umaangat siya pagdating dito sa taas. Kasi malaki yung kanyang string. Then paliit dito sa baba. Kaya ganito yung forma ng mga saddle natin. Slant siya ng konti. Kasi maliliit na string na dito. Yung kanyang diameter kumbaga. Or tinatawag din na gauge. Diba yung naririnig natin gauge 9, 42 or 1046. Yan. Yung 942 yan. So ibig sabihin yung sukat nito, yung diameter niya naka 9 at ito 42 yung pinakamataas. Yung ibig sabihin ng string gauges. Kaya tuklasin nyo rin mga master yung string gauges. Kaya malalaman nyo dyan na kaya pala masakit tipahan yung aking gitara kasi malaki yung kanyang gauge. Kaya ang gagawin natin, magbaba tayo ng gauge. Yun siya mga master. Or masyadong malambot yung aking gitara. Lumalagpas pag magbe-bend ako. So baka gusto mo na ring mag-upgrade to mataas na gauge na string. Yun siya mga master. Kaya yun siya yung dahilan mga master kung bakit yung mga gitara natin nakaganito, nakaslant, lalo na dito sa saddle, yung pinapatungan ng mismong string. Kahit nga sa Telecaster, tignan nyo. Nakatabingi. Check nyo rin yung sa inyo mga master, baka hindi yan intonate. At para malaman nyo mga master, i-adjust nyo yung intonation. Pag dito ka sa open, then 12 fret, yan. Pag sharp siya, pagdating dito sa 12 fret, yan. Ako kasi pag mag-intonate mga master, dinidiinan ko talaga yung 12 fret. Kasi pag magpe-play ka kasi dinidiinan mo eh. Hindi siya harmonics na itatap. Pero yun, depende yan sa inyo kung saan kayo. Basta base ito sa aking experience mga master, pag nag-intonate ako, is hindi ko siya hina-harmonics. Yung ibig sabihin ng harmonics, kagaya nito, E, tapos tap mo lang yung 12 fret yan. Yan yung ibig sabihin ng harmonic. Mga master, pag magtimpla is hindi ganon. Open, tapos diinan ko talaga siya. Yan. Kasi yung gitara, dinidiinan mo naman yan pag magpe-play ka. Hindi ka naman mag-harmonics na dito pag high frets, di ba? Pag nilagay nyo dito yung daliri nyo, yan, sa 12 fret, pag sharp siya, makikita mo kasi yan sa tuner eh. Pag sharp siya, ibig sabihin mga master is malayo itong saddle na to. Ito, kumbaga malayo. Kailangan mo siyang ilapit. Kaya meron tayong makikita ditong mga malilit na mga screw. Yan, na flat screw. So, ilalapit mo siya papunta doon, palapit. Yan, higpitan mo yung screw. Ito ay uusod papalapit. Yan. At pag flat naman, so yun yung kabaliktaran niya. So masyadong malapit siya kaya i-atras natin siya para makuha natin yung kanyang tamang octave. Yun siya mga master. Yun yung dahilan kung bakit yung ating mga gitara tabingi dito yung saddle. Kasi meron niyang kinalaman. Hindi lang yan sinadya na for design or something. Meron niyang kinalaman sa ating tuning. Yan. So tignan niyo yung mga gitara nyo. Baka sintonado pag nasa high frets ka. So wala pala siya naka-intonate. Napakahalaga nun. Ito yung mga maliit na detalye na kailangan nating malaman as gitarista na matutunan din natin kahit paano mag-intonate.
Kaya explore nyo yung gitara nyo mga master. Yan. Nung nag-practice ako mga master is nag-try ako sa yung mga lumang mga gitara. Yun. Kagaya ko na malayo ako sa guitar looter at baka kayo rin malayo kayo sa guitar looter. So kahit pa paano may kunti tayong knowledge about dito. Wala nga namang ibang gagawin dito sa intonate. Kundi pag sa electric guitar, mga malilit lang naman na mga flat screw driver yan. Crucial lang dito sa mga ito, kagaya nito, sa mga acoustic guitar, replace talaga. Pag ito nagbiak, nasira, nire-replace yan. Ayun na, guitar looter na ang gagawa pag hindi kayo sure. Yun siya mga master. Kaya natuwa yung ating kamaster nung inassist ko siya na yan, ganyan, intonate natin yung gitara mo. Via video ko lang. So, yun. Gandahan na siya sa kanyang gitara kasi kahit saan siya sa frets is nasa tono siya. So, again, di po ako guitar looter. May kunti lang akong alam at ito ay sinishare ko. Nakikita niyo naman sa pagigitara ko, sa playing ko, kahit nandito ako sa high frets. Is hindi siya sintonado. Kasi naka-intonate yung aking mga gitara. So hanggang dito lang mga master. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na baka ganun din yung kanilang gitara, hindi naka-intonate. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.